Sino bang hindi nananaginip ng ganito? Asul na kalangitan, berdeng karagatan, at mapuputing buhangin. Ang summer ata sa Pinas pwedeng kahalintulad ng malaparaisong isla ng Boracay. At pagsapit ng gabi, hindi na ang kalangitan, karagatan at buhangin ang kumikinang. Ang kislap mula sa establishmento na ang nakikipaglaro sa mga mata ng dumaragsang bisita sa islang ito. Hindi lang daw ang Baguio ang tila nasa breaking point pagdating sa pagdami ng mga tao at pagsikip ng spasyo. Nitong nakaraang taon, kulang-kulang sa 1.5 million na turista ang bumisita rito, katumbas ang milyon-milyong kita para sa isla. Mahigit sa 27 billion pesos ang ipinasok ng turismo dito sa isla ng Boracay nitong nakaraang 2014 at maaari pang tumaas yan ngayong 2015. Kung kaya't marami nagsasabi hindi matatawaran ang magandang naidudulot sa ekonomiya ng turismo sa isla ng Boracay. Pero sa kabilang banda, marami rin nagsasabi hindi kaya sobra-sobra na ang pagpapatayo ng iba't ibang establishmento dito at pagbisita na rin ng maraming tao. Kaya kung ito'y tuluyang mapabayaan, ang malaparaisong isla ng Boracay ay mauwi na rin sa pagkalunod dahil sa pag-unlad. Parang cycle na raw ito. Pagdami ng bisita, pagdami ng mga establishmento, pagdami ng kita, pagkalunod sa kaunlaran. We are in the point where there are massive developments in the north. Massive, we will say, because we are only 1,064 hectares. But if you look at it clearly, there are spaces of forest still left. And there are open spaces clearly respected. And so you don't just build anywhere, anything that you want. When you go through our offices in redevelopment, we tell you exactly what you can do and what you cannot do at this point. There's actually a thin line separating the soil and yung coral reefs under it, no? There's a very good interaction between local government and the private sector. These things are not left behind. Ang lokal na pamahalaan may planong i-redevelop daw ang buong isla, ayusin ang masisikip na kalsada at kontrolin ang kabi-kabilang konstruksyon sa isla. Naumpisa na raw nila ang isa sa mga planong yan pagdating sa waste disposal. Gabi-gabi ganito ang eksena. Ang mga pinaghiwa-hiwalay na basura nagsisimula na raw sa mga bahay at gusali. Sa isang malaking imbakan, ang mga hindi nabubulok, pinagsasama-sama at isinasakay sa truck. Dito sa isang barge, kinaumagahan isinasakay ang garbage truck na puno ng basura. Sa isang landfill sa munisipyo ng Malay sa mainland, iniimbak at ibinabaon ang mga basura. Walang amoy, wala ring mga insektong nagpipiesta. Pero ang tagas ng duming dumadaloy papuntang dagat ay tila naging malaking isyu sa Boracay ilang linggo lang ang nakararaan. Ang pagtaas ng coliform sa dagat ay dala na rin daw ng mga tagas ng domestic waste mula sa mga residential at iba't ibang establishmento sa paligid ng Boracay na di maayos na nakakonekta sa sewerage lines. Maaring isa rin daw sa dahilan ay ang mga kontaminadong tubig sa kalsada na diretsong dumadaloy papunta sa dagat. Ang ito lang kasi na-highlight siguro ito dahil ito yung pinakamataas na sampling namin doon mismo sa bunganga. Ibig sabihin yung tubig na lumalabas dyan, doon namin kinunan namin at sinusukat. Pero kung yung pangkalahatan ng Boracay naman, good yun for swimming kasi naklasify kasi itong Boracay sa Class SB at saka sa Class AC. Yung whole natin, yung swimming area natin sa from
doon sa kabila, yung tawag natin yan, yung Long Beach. If I make that decision to swim right now, safe po ba? Sa akin, safe pa rin ang Boracay. 23 ang monitoring stations ng EMB na nakapalibot sa Boracay. At sa 23 yun, tanging ang drainage outlet lang sa Sitio Bulabog ang nagpositibo sa mataas na level ng coliform. 1,000 mpn or most probable number per millimeter ang sinasabing ligtas na level. Pero sa lugar na ito, nasa mahigit 47,000 mpn na ang sukat ng coliform. This is how I can say that it is everyone's concern. It's not just the local government, it is not just the DNR. If somebody was able to get through the report, it's because we do regular checkings, it's because it's part of development, but it's not the whole of Boracay. Ligtas pa rin daw ang magtampisaw sa karagatan ng Boracay. Yung pinakamataas na yun, hindi yung representative ng water quality ng dagat dahil galing yan sa bunganga mismo or outfall ng isang drainage. So talagang mataas yun. Pero pag nakamix na siya, ayun, bumaba siya. So pasado pa rin sa Class AC. At para mapangalagaan daw ang kalusugan at kaligtasan ng mga turista, pinaplano ng EMB na habaan pa ang drainage outlet ng Boracay papunta sa coastal waters. Pag nagkaroon na tayo ng treatment at plus yung i-extend natin ito, more or less makatutulong yun sa water quality ng coastal water dito sa area. Pero maraming nagsasabi hindi matatapos ang problemang ito hanggang hindi humihinto ang pagdami ng tao at establishmento sa isla. Kaya miski ang mga lokal may sariling paraan sa pagtulong sa pangangalaga ng isla. Saturday, early in the morning, 6 o'clock hanggang 8, naglilinis po kami ng beach from Station 3 going to Station 1. Ayan po ay namumulot kami ng mga basura dyan sa beach para isa po sa ambag namin na matulungan yung isla at mapanatili yung malinis yung island po. Meron tayo ring concern sa Boracay kasi on the first place, dito tayo kumikita ng pera. Dapat it paid back also for the sustainability and globally competitive tourism. Alam din daw ng mga negosyante dito na gaano man kalaki ang kanilang kita, di pa rin daw matutumbasan ito kapag napabayaan ang Boracay. Siyempre, nagninegosyo ka, gusto mong kumita, natural yan. Pero dapat huwag mo kalimutan yung protection ng environment kung paano ma-sustain. Because the island is not negosyo, nandyan. Pero gusto natin i-preserve yan for so many generations. So actually, maraming effort, no? Pero ito kailangan ng collective effort sa both sides, sa public and sa private. At saka siyempre sa local community dito na talagang dapat maingat. With us, sustainability is uniting together to make sure that what we have, are able to preserve. The only industry we have. For us here, this is our life. So you can be well assured that more than anyone else, we will be the one who will be conscious of sustainability. Mula sa isla ng Boracay, isang isla na naman ang aming tinawid, ang Coron. Sa pagkakataong ito, muli namin sinamahan si Will sa kanyang paglalakbay at pareho kaming first-timer sa lugar na ito. Tila hindi kami magkandang mayaw sa gandang aming nasaksihan. Ang kamera ko diri-diretso sa pag-click. Bawat anggulo, picture perfect, ika nga. Itong nasa harapan namin ngayon is basically yan yung entrance papunta dito sa Coron Island. Yung lake mamaya pa daw pupuntahan. At sa bungad pala makita mo na kung gaano nila inaalagaan yung isla, itong bahagi ng Coron Island. What can you say, Will? Isang kababalaghan. Is this comparable to the places you visited? No, I've actually never seen something so untouched
and pristine. There's no people anywhere. Banyaga, locals, there's literally just no people, no trash. Dahil yan sa iilan pa lang ang nakakadiskubring mga turista sa lugar na to. Nitong 2009 lang binuksan ang airport sa Busuanga. 30 minuto lang ang layo sa Coron Town proper. Kaya ang dating tahimik na isla, unti-unti nang nakaririnig ng mga iba't ibang mga lengguwahe mula sa mga bumibisita. Kaya ang Kayangan Lake ang unang nasa listahan ng mga turista. Pero sa kuweba pa lang di kalayuan sa lawa, may isang turista nang bumusabos sa sagradong kuweba ng mga Tagbanwa. So, ang sagradong lugar dito sa Coron, medyo binalahura na ng maraming tao. We're not like the one. Sa mga ganitong klaseng turista dapat ikinukubli ang mga lugar na tulad nito, lalo pat ito ang pinakamalinis na lawa sa buong Pilipinas. Alright, so now I'm going to take a dip into the freshest water in the Philippines. So let's do it. Kaya si Will di napigilan ang magtampisaw sa Kayangan Lake upang mapanatili raw ang linis ng dagat. Hanggat maaari, kinukontrol pa nila ang mga bisita. At ganun din ang paggamit ng mga sunblock lotion na maaaring magkontamina sa tubig sa tagal ng panahon. Pero sa natatanging ganda ng isla, hindi daw nakapagtataka ang pagpasok ng mga bisita. Unti-unti nang nagdadagsaan. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.